Edukasyon ang susi sa kinabukasan. Ngunit paano kung hindi ang paaralan ang naglalagay ng hadlang, kundi ang lipunang puno ng maling paniniwala? Siya si Joshua, isang grade 11 student na may matibay na pangarap. Ngunit sa kanyang paglalakbay sa edukasyon, hindi lang pisikal na hamon ang kanyang kinakaharap, kundi pati ang stigma ng lipunan na matagal nang naghuhusga sa mga tulad niya. Ipinanganak si Joshua na may cleft palate, hernia, at paralisado ang kalahati ng kanyang katawan. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, patuloy siyang lumalaban upang makamit ang edukasyon na matagal na niyang pinapangarap. Sa bawat araw na pumapasok siya sa paaralan, bitbit niya ang pangarap na mapatunayan na ang kanyang kondisyon ay hindi hadlang sa kanyang kakayahan. Sa mata ng iba, siya ay iba. Ngunit sa loob niya, siya ay may pangarap. Pangarap na matuto sa parehong silid-aralan kung saan natututo ang kanyang mga kaibigan. Ito ay isang takot na tinuturo ng lipunan, isang maling paniniwala na matagal nang namamayani. Gikan na siya pa graduate niya og 4th year kami gabala kami sa iya nga mo senior high na siya. So kami dili unta namo gusto nga ipa-eskwela beton da siya sa senior high kay ang among makonbase unya siya ibuli. Kuan siya kay katumanggong gakuan siya nga pa-eskwela siya sa anang mga sa SNED mo na siya ang katong mga more na special. Isa nga nag-convince sa ako nga kay kabalo man siya nga si Joshua upan ng eskwela nagana siya nga ti kanang pwede nimo na siya ipa-eskwela si Joshua daw sa SNED sa public. So siya sad mismo, ako siyang giignan nga, kuya, di ka pwede sa eskwela sa national kuya, kay pwede ka din ha. Siya mismo nag-ana sa ako nga, hala mama, dili mangkubuang. Siya mismo ba na siya, hala mama, dili mangkubuang mama, nga nung isagol mangkuni mo ana. Di ako sa anak ko nga, hala, kaluoy ba kaysa akong anak mo, nakakuan siya nga inana. Di anak ko nga, kuya daw bi unsa bay ko animo siya gusto siya nga sa private na lang siya ma-eskwela sa Santo Niño. So mo nang ako siyang gipatry nya pag enroll adtong grade 11 ako din siya try na ko siya nang sa private. Ngunit hindi lang si Joshua ang may ganitong kwento. Marami pang iba ang nakakaranas ng parehong sitwasyon. At isa na rito si Micah. Si Micah, isang batang ipinanganak na hindi katulad ng ibang bata. Siya ay isa ring estudyanteng piniling mag-aral sa regular na paaralan. Ako gina-push sa iya kay sa ngalan sa nga kanang gusto na ako nga na siya ay maing kaugmaon kay kinanglan bagit sa iya kay na mo siya kakulangon. Kasi meron pa rin dili malagi na ako na siya matutukan kung nasa balay kay namo ko'y trabaho o dili o uban ako kauban sa pamilya na ko'y mga sigiyang trabaho. So ako ginkuan sa iya nga eskwela gid siya aron kung muda ko or mamature siya o madamlag na siya matundaan nga diin mahimo niya nga
guide para magpakabuhi o maangkon niya ang mayong tao. Sa loob ng klase, hindi hadlang ang kanyang kondisyon sa kanyang pagkatuto. Gamit ang kanyang determinasyon at suporta ng kanyang ina, patuloy niyang pinapatunayan na ang edukasyon ay para sa lahat. Dahil kung ikabalakan kayo unang-una, tuhod siguro kay na siya special needs, and ang regular kay paspas man ang ilang pag-discuss sa pagtudlo sa teacher na siya kay naman siya sa yung late development or late gid iyang pagpanabot. So gabi gid akong kabalaka nga gitintaw niya makuha pang iyang klase. Bakit may mga estudyanteng tulad nila na mas pinipili ang regular na paaralan kaysa sa SNED? In the Philippines, there's this stigma surrounding SNED programs, or before it was called SPED, but now SNED na siya karon. There's a stigma surrounding SNED programs in which people label it as katulag eskwelahan sa mga buang, which is a very negative connotation when it comes to this very beautiful program unta, no? So I think the reason pod nga nung dili kaayo siya gakatagaan og kanang bili sa mga tao is because they do not want to be labeled as buang, or they do not want to be associated with the word nga ga-imply of mental illness or something taboo sa ato ang society, which is very unfortunate because SNED exists as a way to integrate students with special needs into society, making them capable children, making them intellectually capable individuals. And sayang lang kaayo because sa stigma nga ga-exist, dili kay siya gakatagag attention. Dahil sa ganitong maling akala, maraming PWD students ang hindi nakakakuha ng suportang nararapat para sa kanila. Mas maraming sanang estudyante ang hindi matatakot piliin ang edukasyong mas makatutulong sa kanila. So, there is a CSNJ Manggod. As you've observed, we have a heterogeneous kind of classroom setting, di ba? So, in a simple classroom setting na ay able children and apoy children with disabilities. Now, as part sa program sa guidance counselor and the school in general, we always advocate for kanang inclusivity diri sa among school, and we keep telling our children, even the parents and the stakeholders, to kanang respect these children and to kanang treat them as they would able children bitaw. And one way of us helping their intellectual or cognitive development sa mga children with special disability, with special needs or children with disabilities, is that ginatagaan na mo sila extra time. No, dili na mo siya tagaan og kanang time nga sobra nga required sa student na magstay sa school, but tagaan na mo sila extra time in a sense nga if need sila abayan, among abayan, if need sila assistance, among tagaag assistance, or if need na mo, you know the proverb that kanang biyaan nimo ang 99 sheep kay mo adto ka sa isa. That's what we're literally doing here sa CSNJ, to cater the needs of our children with special needs and disabilities. And as a school counselor pod, I have experienced mga parents nga they would not even mutter the word nga autistic ilang children. They would not even say the word that their children are kanang members sa SNED bitaw or sa special needs nga people, because lain yun ilang pagsabot ani nga type of community. So it's very unfortunate nga inana ang situation na to diri sa Philippines. Oh, I actually have family members who are people with special needs. Some of them is nanagko na, some are still children. And although people say nga mas maayo if masagol sila sa able children nga bitaw para mag-socialize na anak bitaw, the risk of doing that or putting them in heterogeneous classrooms is some teachers are not trained to handle special needs, people with special needs, children with special needs, no? That's why natay separate nga programs education, which is katong education nga nag-major sa special education, right? Because from the name itself, kinahanglan gyud siya special attention, kinahanglan siya special kind of training to handle these kind of people or these communities.
nga belong ani nga category. So isa na siya sa risk if ang teacher or ang facilitator is dili trained to handle such people, then it's a danger to both the children nga na special need and the facilitator or the teacher conducting the like lecture or facilitating the classroom. So mura siya mahubutang siya nga malpractice, rinana bitaw nga sense. Oh. But on the positive side, nice man pod nga masagol ang special needs nga children sa abled nga children to help them build their social skills. And hopefully lang in this kind of setting no ang teacher has an idea or knowledge nga kani nga student kinahanglan pud siya og kanang iyang own nga special attention. And hopefully nga even though integrated siya sa heterogeneous nga classroom, matagaan gyapon niya og time nga ma-cater ang cognitive development pod ani og intellectual development as well ani nga children po. Ila lang kung tayong i-accept ang kamatuodan na sila ay anak ni nana o di nila ikaulaw o kaya na nila i-expose sa kanila tungod kay kana sila gusto niya kinana na sila ma-socialize para kabalo sila react sa ubang tao o naanaman tayo gina-open o ginakuan nga programa sa gobyerno like SNED, pwede nila inulang anak dito. O ako isip ko kamo sa magtutudlo sa SNED sa edad ng bata 18 to 22. So nakita gina ko nga dako kay improvement kay kinahanglan di siya ma-socialize, kailangan pa sila matudluan sa eksakto nga pamatasan, kailangan sila maka-interact sa ilang sikataw o kailangan pa na ma-expose aron sa dang katawhan. Ma-orient sila nga dili day sila nga mga kita nga mga normal ang gi-exist dapat ato maigsuon nga sama kanila nga kinahanglan sabton palanggaon gayran o tagaan sa formal nga education. My message to the parents rather, do not be afraid of the diagnosis. Get your children checked, no? Let us not feed into the stigma, let us not subscribe into the negative connotation that is associated with SNED, because SNED exists to help our children, to help their their holistic development rather. So let's make use of this very beautiful program that exists in the Philippines. Dili siya bulihon, dawaton siya ag unsa siya kanang masabtan nila ang unsa gyud siya nga di man ninon siya ingon nga baladlongon pero usay kana bitaw mag-istorya nga digkasabtan. So ang ako lang ilang masabtan ila sang madawat gyud si Joshua. Kung unsa man gyud galing nga ilang taas-taasan nila ilang pasyensya kanang pagsabot sa iya ba. Sa labid kanang sa iya gyud pag-istorya mo gyud na ang problema gyud sa iya. Sa huli, hindi ang paaralan ang problema, kundi ang paniniwala ng lipunan. Hanggang kailan mananatili ang stigma? Hanggang kailan may mga batang tulad ni Joshua at Micah na kailangang lumaban hindi lang para sa edukasyon, kundi para sa kanilang sariling pagtanggap sa mundo?